legal process. Here we are, dealing with the warrant of arrest, questionable warrant of arrest. Sir, In fact, even warrant to seize. lahat, ginigiba natin natin ang pipinang pagkaroon ng search warrant, ang pipinang pag-implement ng warrant of arrest. Where are we going? Payag ba kayo yan, sir? Wala na nasa procedure ito. Sir, Under our... ako sa Pilipino, naiiyagan ko kasi, wow, nag-anything else. Hindi tayo magkalaban. Yes, naman. Yung ginawa ko na gustuhan ninyo, totoo lang. Yun lang. I brought order to this country. You know that. Nagustuhan ninyo yan. So I am not blaming you. Let us not argue. Do not we avoid hurt talks that would magkasakitan lang. For after all, kasama tayo sa gobyerno noon, and maybe in the future, kasama tayo ulit. This is not the end of the story. Wala, ano naman ninyo ng ebidensya? Balik ka rin mo yung putang ina. Magkikita rin tayo ulit. So, well, retire na ako. I think that I'll change my balik ako sa politika. Di ba ako magkulong dito ganito? Nanibig kong magkulong ako. Wala namang bawal, wala namang bawal na tumakbo ang tao. Unless may final judgment to deprive of your right to seek public office. But far from it, actually, tagal itong proseso. Like other stories na dumaan sa idiot. Wala talaga nangyari. Mabutit na lang, hindi ko kayo tinatakot. Mabutit na lang, wala nang file ng case sa inyo. Kasi sa itaas, pagdating na sa itaas, ginagawa ninyo yung trabaho ninyo, puro blunders naman doon, blooper, puro... Pagdating sa trial niyan, tatawagin kita sa witness stand, na sabihin ko yung person who arrested me. May I know the reason why? Have you read the documents? Or at least have you read the case at that time when you made the arrest? So that you would be guided to what you should know. Yan. Kaibigan sa galing ako dito. Pero pagdating ng panahon, sir, sabihin ko sa iyo, hirapan ito. Ngayon, hindi sa iyong mga buong hindi na-rely on dyan sa ICC na yan. Hindi ka na-prosecute ni sa ICC. Hindi na tayo membro eh. Kaya lang, hindi kayo. I'm just talking as a former prosecutor. Siyempre, sunod lang kayo. Pero, pas kinanongguin ko, isasali ko kita kasi ikaw ba naman nag-ibig sa akin? Pero hindi rin ako papayag na makulong ka. Ituro ko lang kung sinong nag-ordo sa iyo, ihampas ko yung numero ako akin.
Tatakbo yata ako ng Vice President. Tapos patayin ko yung Presidente. Hindi patas ang laban ngayon. Or I will ask my daughter to run. And I will run as Vice President. Tapos sabihin ko sa kanya, you give way. Sabihin ko sa inyo mga militar, i-kuditan ninyo siya para because force not for decision para makatakbo siya ulit. Alam nyo, sa totoo lang, na ano ako, nagdabi talaga ako politika. Nagdabi ang politika. Alam niyo yun.